Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ito yung pangatlong battle review natin sa eliminations ng Isabuhay 2026. Nauna na natin dyan yung Poison 13 versus Sensei, Shei versus Bagsik, at ito ngayon, Sak Maestro versus Shaboy. Gaya ng mga naunang battles, sabi ko sa inyo, di na ako magbibigay ng insights kasi nakapagbigay na ako ng predictions sa mga battles dito sa Second Sight 15, which is uploaded yon sa FB page natin na Judge Ginan. Kung meron kayong time at interested kayo or di nyo pa napapanood, pwede nyo puntahan. At lahat ng battles doon, yung 16 battles na bigyan ko ng predictions yon. At itong Sak Maestro versus Shaboy, isa to sa mga namali ako ng predictions kasi actually si Shaboy ang naging boto ko sa sa battle na to kasi nga nag-base ako sa mga past performances and I'm not expecting na tumodo daw si Sak Maestro sa battle na to, and excited ako na mapanood tong battle na to kasi yun nga, marami na nagre-request na itong battle na to na ito naman daw Sak Maestro versus Shaboy naman daw, but unfortunately siya yung iuhuli ko sa tatlong battles ng eliminations dito sa Isabuhay 2026 kasi ito rin yung may pinakamahaba, 51 minutes to 'di ba? So yun, di na ako magbibigay ng insights guys. Kung interested kayo, pwede nyong i-check yung prediction ko sa FB page na lang. So ngayon, umpisahan na natin to. Sak Maestro versus Shaboy. Hindi ko pa napanood to. May mga pictures lang akong nakita sa Facebook na na-spoil. Pero any clips of the battle, wala akong napanood. 'Di ba? So, yun. Game. Ito si Sak. Piliin niya mauna. Tignan mo minuto. Una si Sak. 2026. Una si Sak. Gago. Game. Ano ng coin to si Sak. Piliin niya mauna. Tignan mo minuto dapat. Isabuhay. Ina. Game. Alam nyo kung ba't wala pa rin yung lodi nyo ngayong gabi? Wala. Malusog naman si Looney, kaso pusi pa rin kasi. Kaya, pinasok ko yung portal na mala Doctor Strange. Rekta daw sa final boss, yun pala sa bonus stage. Ito ba yung undefeated na sinasabi? Mabuti ng lalaki? Mga papuri na mensahe sa pampublikong imahe? Mapanurin at madiskarte, kaso sa puki lang nadali. Kaya tong undefeated, biglang naging blacklisted nung nahuling ng babae. Uy, pasintabi sabay excuse. Biglang liko lang when I cruise. Dito puro lang sigaw. Chill pa rin yung groove. Sobrang swabe na aking moves. Daig pa ang puking walang pubes para ipa-feel kong rough yan. Ibang level maging smooth. Yeah. Tangina mo, Shei. Bitch ass motherfucker.
Baka bigla kang mandimanda like that hideous battle rapper. But I will use up the hammer like that vicious god of thunder. Then I shoot Shay, malash Shay, kill Juice Alexander. Kaya, si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense Robert across the room, di na pang bidang Dr. enerhiya. Doom. Itong aking kinokonsume, ito'y bagong opportunity biglang inoffer nung ko'y namatay as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Sabi na eh. Doon babagsak yun eh. Alam ko kung doon babagsak kasi binalik si Robert Downey Jr. daw. So wala namang ibang Tony Stark kundi si ano lang eh, 'di ba? Si Robert lang eh. Diba? 'Yun. Tapos yung rhyme scheme niya Zoom, 'di ba? So sa matik doon talagang babagsak 'yun. Downey Jr. binalik sa roster. Kaya si Robert Downey Jr. binalik sa roster. But you could sense across the room, di na pang bidang enerhiya. Itong aking kinokonsume, ito'y bagong opportunity biglang inoffer nung ko'y Kinokonsume namatay pala. as Iron Man, binalik as Dr. Doom. Now, niresurrect mula sa tomb, sabay ng newest generation. Sa latest chapter ng Isa Buhay, ako yung Book of Revelations. With pure rage, the room shakes, nuclear devastation. Yung dating 2 days, naging full range na doomsday preparation. Yeah. Now I'm back with a healthy lifestyle. Back with a clean and healthy lifestyle. Matapos ang ilang dekadang struggle, magto 2 years na akong di nagda-drugs, I finally won my hardest battle. Kung known drug addict, naging sober kahit sobrang hirap man at hassle, but no more habits sa buka sandwich na lang crackers itong Hansel. Kaya kung di nyo napansin mula kanina, ilang linya na naging partida. Dahil pinaka-importante para sa akin ay makita na aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. Tang ina mo. Sasabihin ko pa lang yun eh. Sige, tapusin natin na. Pero yun pa lang yung sasabihin ko eh. So gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. I'm here! Gago, ang lupit na ilsak dito. Mahaba to, mahaba. Yung ano niya, yung enerhiya niya, tol. Yung gigil niya, yung gutom niya. Tangina, ibang sakto guys. Ibang sakto. Hindi to yung sak na ano, na nag-i-stutter, nagchuchok. Tangina, hindi ito. Iba yung enerhiya ni Sak ngayon. Tangina. Anti para sa akin Lupit ay na ito. makita na aking pamilya na di na ako magre-relapse o gagamit pa ng pipa. Kaya nga tong shabuy hindi ko tinitira. Yeah. I'm here! Tanginan, lupit nun, no? Mahaba to, mahaba. Wala akong pake kung mag-disqualify ako, mag-rap ako ha. Kasi di kita kailangan. Kaya nga sarili ko ay inaawat para sabihin wala ang kwenta at hindi karapat-dapat. Kaya sinadya kong hindi rekta yung mga banat para isiwalat na kahit wala tong shabs, bawat patama ako may amat. Pero ngayon Ganda pa man, ng set. mapapataas ko sahod mo kaya ikay magpasalamat. Because whether you win or lose, dahil kay Sak, finally, ikay magkaka-million views. Real talk. Shit. Kaya kung dati in-abuse ko yung shabs para magkapuwersa, ngayon ako naman ang need ng shabs para lumakas kanyang impluensya. Pero napansin nyo, sama ng impluensya. Oh, naging talamak nga yung karera. Sumakto sa pamumuno ng punyeta kaya dumami rin yung problema. Kaya yung record niyang walang olas, tulad lang ng mga drogang binibenta. Talagang ang shabuy undefeated dahil panalo bigayan sa bongbong era. Bongbong era.
Pero ikaw, nagpalamon ka sa sistema. Kasi adik ang kinakampanya. Manggagamit na nagpagamit at naging parapernalya. Gusto mo maging trilyonaryo? Yan ba ang iyong layunin? Para si Boy Palamunin di ma-short sa gastusin, nakigamit sa pangalang Marcos para si Norman Manggusin. Kasi uminom ka lang ng uten. Nakakandiri na endorser. Yung bibig ginawang bikini pero sa titi pinang cover at yung big balls binumog sa kang BBM supporter. Oh, member ka ng Bong Thugs and Andrew E. Sino ka si Francis? Sino ka si Baby M? Sobrang iwi na ng idol mo. Kaya niya ng islant yung rhymes ni Francis M. Sabi, wag daw mabahala. May nagbabantay sa dilim. Nakaabang sa sulok at may hawak na patalom. Slant, diba? Slant. Kaya papayag ba kayong ganito kabobo magkampiyon? Yung binoto niya ang rason kung ba't baon tayo ngayon at napatras naman muli ng 100 taon kasi nilagay yung bong sa salitang mandarambong. Ano sasabihin mo ako'y makadigong mga Duterte? Nasa droga ng adipende? Kapal na mukha mong mamaliit pero yung pinagmamalaki mo isang diwende. Malakas mangutya sa adik tong hipokrito na peste pero yung pinaka-adik sa lahat ng adik ang yung binotong presidente. Kaya kung ako'y magiging violente, pag beat inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki, got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switchin. Ulit. Pag beat inulit. Pasok sa beat ang movement and it's really fluid. Wasak na Kawasaki, got a remix to it. Ito'y naging Shawn Michaels pag nag-switchin. Astig ni Sak dito. Switchin music, so fist whip to him. Skin pinunit. Hadouken, shoryuken, kit, rukit. Yung ICU sa hospital, naging Alam niyo yun? Hadouken. Alam niyo yun? Street Fighter yan, guys. Street Fighter. to him. Yeah. Switchin music, so fist whip to him. Skin pinunit. Hadouken, Hadouken. shoryuken, kit, rukit. Yung ICU sa hospital, naging exclusive. Kung rapper, 50-50, nasa G-unit. Oh, magiging gender reveal if I have to fight this fag tonight. Tomboy magkakapusi na parang hermaphrodite. Apply ng rear naked choke. Squeeze my arms so fucking tight. Though shaboy magiging blue na parang meth ni Walter White. Last 8. Kaya, andito ka para pagbida. Handang-handa, Yung corny jokes putang mo't ina. makikita. Habang ako'y nandito para sa mga tulad kong nag-akalang huli na. Nagbalik sa umpisa para sa aking mag-ina at mapatunayan kahit sa digmaan kaya kong mang-inspira. Kaya, di ba pagkaila, yung agwat ko sa 15, mula Davao ay lumipad ng mag-isa tong agila at lumibel lang sa unggoy para ipakita sa kanila na sa isabuhay langit lupa ang ating pinagkaiba. Yeah. Bago kayo magpalinlang sa mga corny jokes na parating, sino mang sumigaw ng bawi, BBM supporter na bading. Tang ina, hindi magsasalita yan. Gago ka, Sak. Mas malakas pa tong Sak na to compare dun sa Sak na lumaban kay Zaki dun sa Matira Mayaman. Actually, yung malakas lang na round ni Sak Maestro dun sa laban niya kay Zaki, yun lang yung may sobrang bloody, wasak na Kawasaki, yun lang yung malakas dun. Pero the rest, medyo na average na yun Pero ito yun, singit ko lang, wala naunahan na ako ni Sak kasama pala sa sulat niya yun, di ba? Sasabihin ko sana kanina, kasi hindi ko naman in-expect na magiging setup So naka-imbak na yung mga sasabihin ko na hindi direkta yung mga atake ni Sak para kay Shaboy. Ganun na yung mga komento ko. Sabi ko, bakit kaya hindi direkta yung mga punchline ni Sak? Bakit kaya yung mga ginamit niya na references
punchline or angles hindi ganun ka direkta kay Shaboy. Yung nagtataka ako sabi ko bakit parang iniiwasan, bakit parang in general yung atake ni Zack, 'di ba? Hindi ko alam kung napansin niyo yun sa early part, pero ako kasi nakita ko yun, napansin ko yun na bakit kaya ganun lang. So ayun, hanggang sa dumating na yun, nag-focus sa healthy lifestyle, kaya yung Shaboy hindi ko tinitira. Ang ganda ng laro niya dun sa Shaboy, tsaka dun sa Shabuay, 'di ba? Yun pala yun. Sobrang risky ng ginawa ni Zack, guys. Alam niyo kung bakit? Kasi what if hindi naging effective yung mga narratives niya? What if yung mga narratives niya ay hindi iniskoran ng mga judges? 'Di ba? Hindi naging effective, 'di ba? Ang pinaka naging panlaban lang ni Zack dito, naging effective yung mga narratives niya. Na even in general yung approach, may nagre-react, may crowd reaction, may yun nga, yung mga narratives tumatama kahit na hindi ganun kadirekta, 'di ba? Malakas yung mensahe. Yung punto, mararamdaman mo. Yun yung pinaka naging yun yung pinanghahawakan ni Zack doon. Pero sobrang risky nun kasi yun nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo, what if hindi na-deliver ni Zack yun ng maayos? What if may mga stutter siya doon? What if, di ba maraming what if eh. So, kaya ako nasabing risky siya kasi late dumating eh. Late dumating yung Shaboy hindi ko tinitira. Di ba? Kasi, eto tignan nyo or isipin nyo, kung hindi na-deliver ni Zack na maayos yung mga verses niya bago yung Shaboy hindi ko tinitira, sa tingin nyo ba magiging effective yun? Hindi. 'Di ba? Kasi magiging matamlay na yung impact nun. So kaya ko nasasabi sa inyo sobrang risky. Nagkataon na naging effective lahat ng narratives. Yung mga punto na nafi-feel mo. Kaya pagdating dun sa Shaboy hindi ko tinitira, ang lakas nun. Kaya may isip mo na yung setup niya from start hanggang dito setup. 'Di ba? So ganun ko siya na appreciate. Tapos yun, after nun, ayun, nagtuloy-tuloy yung power, yung mga references niya ng, ayun, yung Hadouken, Shoryuken, di ba? Ang ganda nun. Tapos, marami pa. Pero ang pinaka tumatak sa akin dito, yung pagiging risky ni Zack. At ang laki ng tiwala niya sa sulat niya ngayon. Tsaka, tignan nyo kung gaano kahaba yung rounds niya. I think 6 minutes yon. Hindi lang dun sa performance eh. Body language niya, halata mong masasabi mong handang-handa si Zack Maestro. 'Di ba? Kasi ang haba na nga ng rounds niya, tapos sumingit pa siya ng last 8 lines. Sabi niya, 'di ba? Hindi ko alam kung napansin niyo, last 8 lines. So ibig sabihin, alam ni Zack, 'di ba? Alam ni Zack, prepared si Zack dito. Kaya shoutout kay Zack. Tangina. Round 1 pa lang yun ha. Round 1 pa lang, 17 minutes na kaagad yung video natin. So, tignan natin kung ano yung magiging outcome nitong battle na to. Pero, tignan natin kung makakabawi si Shaboy. Tapos, ender pa ni Zack. Tinrap niya pa yung crowd na lahat na magsasabi ng bawi. BBM supporter. Kaya walang nagsasabi ng bawi oh. Ayaw din eh. Diba yun? Ang ganda nung round 2 ni Zack. Ang colorful, ang creative, at some point ng creative, risky, tapos mga narratives and technicalities nandun pa rin, hindi nawala, which is, yun yung Zack Maestro eh. Technical at mga narratibo eh, nandoon eh. 'Di ba? Ang creative lang niya sa part na, yung part na nameplay, wordplay. So, yun. Sana naintindihan nyo yun. Shaboy tayo, pakinggan natin. Game. Game. Ano daw? Ang lakas.
Gago. Matigas na ba yan? Matigas na ba yan? Ano yan? Ay, itlog. Round 1, game! Nung lumabas na yung poster ng bracket, talaga namang ako'y napawat the fuck. Sa dinami-dami ng pwedeng bumalik, bakit ito pang wak, nasak? Ano pa bang gusto mong patunayan? Hindi ka na tinuturing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. ALX! Gago. Mula sa pagiging top tier, naging bottom tier, pabalik sa ilalim. Wait lang. Patok sa akin yun, ha. Although walang nag-react, pero patok sa akin yung ano na yun, ha. Kala ko rin sa Apex yung sasabihin niya, pero ALX pala. Okay. Ayos yun. Turing na greatest. Hindi ikaw yung inaasahan naming bumalik. Ang gusto namin, si ALX. ALX! Mula sa pagiging top tier, naging bottom tier, puta balik sa ilalim. Nakakatawang paglabas ng poster, sabi sa comment, underdog ka daw sa akin. Ano to, boss? Another chance para kay Sak? Kala ko ba nagkaroon na kayo ng closure? Tapos inilaban mo pa talaga sa akin, ha? Para ano? Para mabigyan ko ng exposure? Kasi matagal ka ng laos, Sak. Pinanis ka na nitong MC'ng laging nagbibrief sa laban. Tinanong ko nga yung mga fans mo kung idol ka pa nila, sagot nila, dati, ngayon ay trip-trip na lang. Tinalikuran ka na ng mga tao dito dahil sa madalas mong performance nakakabagot. Ikaw lang magbe-benefit sa laban na to kasi pag tinalo mo ako, parang tinalo mo na rin si Mot. Ngayon lang ako nagkaroon ng laban na ang prediction ng karamihan ako daw ang mananalo. Ibig sabihin lang nung Sak, ganun nakababa tingin sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali. Ako, to be honest, ang prediction ko dito, Shaboy din, eh. Kasi nga, nag-base ako sa mga past performances ni Sak na palaging may mga slip-ups, mga stutters, hindi natatapos yung rounds. Diba? So, ayun. To be honest, aminin ko naman, nag-Shaboy ako dito. 5-0 ata yung naging boto ko doon sa kanya. Diba? So, ayun. Mali tayo doon. Mali sila. Sana handa ka talaga sa laban sa'yo ng mga tao. Patunayan mong mali sila. Sana handa ka talaga sa laban natin. Kasi preparado o hindi, tsak may kalalagyan ka sa akin. Pero malamang ngayon handang-handa yan. Kasi ganadong-ganado sa kalaban. Paanong hindi ito gaganahan? Eh yung kalaban may shabu sa pangalan. Wala na. Wala na. Ano na yun? Na-lessen na yung impact. 'Di ba? Yung kalaban may shabu yung pangalan. Wala na kanina 'di ba? Kaya nga yung shaboy hindi ko tinitira. Wala na, na-lessen na yung impact nun. Ang ganda rin ng ang ganda rin ng placing kasi si Shaboy si Sak Maestro yung unang bumatel. Siya yung unang bumanat sa battle na to. 'Di ba? Ayos din yun. Magpaparitiro dito sa paborito mo, boss. At ang ganado sa kalaban. Paanong hindi ito gaganahan? Eh yung kalaban may shabu sa pangalan. Ako na magpaparitiro dito sa paborito mo, boss. Naku, Arik. Ngayon natin malalaman kung kanino talagang fans club yung Shabunatics. Pero hindi ka na daw pala nagsashabu, no? Puta, ang daya mo naman. Sinubukan ko pa naman gumamit na karaan, masabayan lang kita sa sulatan. Pero hindi ko yan tinaadikan kahit sa lugar namin, puro adik sa palibot. Okay na ako sa mababaw kong sulatan at least hindi ako nakakalimot. Proud na proud ka sa mga inconsistent mo na performance sa battle, di ba nakakaluha? Ang pagbabalik mo ay parang balitang nasa mabuting kalagayan pa si BBM. Hindi nakakatuwa. Minura mo pa ako nung laban yun ni Husky, ha? Ba't mo ako naisipang ganunin? Sa wakas, may karapatan na akong magrebat o di putang ina mo rin. Tigilan mo na tong battle rap, Sak, hindi na para sa'yo to. Di mo ba napapansin na kada laban mo wala kang maayos na round na mabuo? Huli niyang linya na tumatak, tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Kawasaki. After nun, wala na. Yung karin niya biglang naglaho. Paano kung yung wasak mong Kawasaki, Sak, wasakin ko palalo? Gago mo yan, motor.
motor. Gago ulit. Ang linya na Tama. tumatak. Tama sa likod. Kitang-kita ko kaagad sa likod eh. Na may nakikinig tapos I mean, pinapakinggan yung line na paparating tapos papasok yun. Tala nyo. Tila ayaw pang mag-start nitong wasak kong Ayan na. Kawasaki. Tapos bigla Ang pinasok ganun, ko. wala na. Yung karir niya biglang naglaho. Paano kung yung wasak mong Kawasaki sa wasakin ko palalo? Ina. Port Gago, saan niya nakuha yan? Yun yung tanong dun, saan niya nakuha yan? Paano kung yung wasak mong Kawasaki sa wasakin ko palalo? Gusto nyo ba yan? Basagin na natin itong headlight. Gago ka. Kita mo yung bubog na kalat-kalat? Ngayon itong motor mo ay refleksyon na ng karir mo sa flip-top. Wala nang liwanag sa hinaharap. Naka-open pipe ka pa? Bawal daw to sabi ni Busita. Sana naman matuto ka. Anong silbi ng matunog mong pangalan kung wala ka ng maayos na binubuga? Bakit kasi bumalik ka pa dito? Meron pa ba sa iyong nagpo-provoke? Katulad nitong motor mo, kulang ka na sa gasolina kaya madalas nang nagchochok. Kilala ka lang na magaling sak tuwing ikaw ay preparado. Habang ako ay nakilala na sa panalo ay desperado. Gumagamit ako ng prop sa battle. Oo, magkaiba tayo, Hansel. Kung bumabattle ka para sa pera, ako gumagastos ng pera para sa battle. O sige, round mo na. Siguraduhin mo lang na maganda yan. Hindi ko yan tatanggalin dyan, sak. Ngayon mo ko paandaran. Ina mo. Okay. Unang-una, na-lessen yung impact nung linya ni Shaboy na paano di gaganahan ang pangalan ng kalaban. May yun nga, yung Shaboy may basta yung sa pangalan daw may Shabo, may Shaboy, may Shabu, something ganyan. So na-less yung impact, no? Tapos yung props na yan, sa tingin ko props doon, props sa props. Okay? Mad props sa props. Pero I think hindi na gamit ng maayos ni Shaboy yung motor na yan. 'Di ba? Unlike dun sa huling battle na na-review natin, yung Poison 13 Sensei, 'di ba? Nagamit ni Sensei ng maayos yung props. 'Di ba? Tas yung kaka-review lang din natin. Yung One Lazy Harlem tsaka Mach T G-Spot. 'Di ba may props din sila Harlem nun at nagamit din nila ng maayos yun. Kumbaga na-maximize nila yung paggamit ng props sa buong round. And sa tingin ko, yun yung kulang dito sa round 1 ni Shaboy. Yes, okay yung props na yan. Walang problema. Hindi naman ako against sa mga nagpa-props eh. Wala akong ano dyan. Wala akong pakialam dyan. Basta mag-perform ka dyan. Yun lang naman sa akin eh. 'Di ba? Wala namang problema. So, ang sa akin lang, hindi na gamit ng maayos ni Shaboy yung props na yun. And sayang kasi malaking impact sana yun kung nagamit niya ng maayos. Tapos sa tingin ko rin na apektuhan na si Sak Maestro yung nauna kasi most of lines ni Shaboy na sobrang nawala yung impact dahil nga si Sak yung nauna. 'Di ba? Yung sinasabi ko sa inyong risky na ginawa ni Sak Maestro na naging effective, 'di ba? Nagmukhang rebat 'yun eh. Nagmukhang shield 'yun eh sa sinabi ni Shaboy. 'Di ba? So, 'yun sa tingin ko ang laking epekto talaga nung round 1 ni Sak. Tapos hindi rin nakatulong totally yung props ni Shaboy kasi hindi niya na-maximize. Yun lang naman. Tsaka medyo matamlay din yung round 1 ni Shaboy. 'Di ba? Medyo matamlay 'yun. So, 'yun sa tingin ko malinaw to na Sak. 9-7 muna guys, 9-7. Anticipate ko lang kasi baka may
mas malakas pa na round si Sak dito. Pero yun, 9-7 in favor of Sak Maestro. Round 2. Game. Ito yung kwento ng Walang MC rebat, na no? pinakadelikado. Walang rebat. Ganon kaseryoso si Sak ngayon. Walang rebat. Ito yung kwento ng MC na pinakadelikado. Si J.R. Dinglasan, yung baboy na desperado. Mula nung big pa lang si J.R., galing na stage side kanyang gatas. Kaya yung brain niya ay mas matalas pa sa AI de las alas. See, if you can do what I do, what does that say about you? Kaya nga AI de las alas, mababa lang yung IQ. At kung trip niyo yung kanyang pagiging clown, that means you're a fucking clown too. At lilitaw yung pagkababoy na hawa ng swine flu. Ngayon, magiging dream match mo to sa katotohanan ng ipapasilip. Lahat ng banat mo magmumukhang malamya at pang batang isip. Walang lakas, walang diin kahit paggaano mo ipilit. Mga punches, wa-effect parang mga suntok sa panaginip. Kasi napansin nyo kanyang mga hirit, estilo niya pabibo. O enjoy pero nagiging badoy pagalipas ng ilang siglo. Sabing, laughter is the best medicine. O, kala mo magaling at epektibo, pero panandali ang lunas lang yung epekto niyang placebo. Yan ay depensang mekanismo ng mababang organismo. Pang-overcompensate sa kakulangan ng talino at lirisismo. Para kang mga foreigners na yung content ay panay-kain na Pinoy food sa mga video, ine-exploit lang yung mababang kaligayahan ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Diba? Ina. Nagiging Ano yung blanco? Blanco yun, no? Nagdala pa ng motorsiklo. Sa tingin ko, hindi, ano yun. Wala sa sulat niya yun. Imposibleng ma-predict ni Sak na magdadala si Shaboy ng motor. So, sa tingin ko, blanco yun or freestyle. Ayos. in-exploit lang yung mababang Ayos, kaligayahan no? ng mga Pilipino at nagdala pa ng motorsiklo. Diba? Nagiging baduy pagkalipas ng ilang siglo. Ngayon, for example, sa Royal Rumble, ginawa niya over the top. Ang daming pumalakpak na pahangat, pumalakhak. Pero hindi ka binigyang pugay dahil mahusay ka mag-rap. Kung wala kang pictures na pinagka-crop, di ka bibigyan ng props. Oh. Gago, may props din siya? Ito sa akin, hindi edited. Ay, gago. Oh. Hindi edited. Fuck you mo rin. Ay, gagi. Isa lang si Serdeo. Now, I took a page out of your playbook. At sa isang round lang gagawin. Pero sa isang shot, parang full clip na magazine. Kasi parang basketball, para yung play ay mapansin, nagdala ng pick and roll sabay na set up pa ng screen. Oh, yan. Dapat i-change na yung pangalan from JR Dinglasan. Pag sinabi kong JR, sabihin nyo laplapan. JR! JR! Yan ang trademark galawan niya sa stage na baklaan. Si JR! Si JR! Oh, nag-French kiss ng bungal po tayong space din nilaan. Yan si JR! JR! Puta, tingnan nyo, ginawang pangil sa pangil yung flip-tapan. Sobrang gay na sa pangal. Ginawang pangil sa pangil yung flip-tapan. Sobrang gay na sagpangan. Yan si JR! JR! Diba? Ganun kasaklap. At di mo matanggap. Tapos sa sapang battle rap, wala kang linya tumatak at ang tanging memorable lang sa'yo ay yung nagawa mong paglaplap. Kaya, paano masasabi mag-e-evolve ang linyada mo sa hinaharap kung wala ka nang anak, kababuyan pa yung ina-adapt? Ngayon, si JR Laplapan at si Serdeo, nagpasaan lang sila ng COVID. Itsura neto pag lumalaplap o parang isdang wala sa tubig. This fat Shernan-looking motherfucker was flopping like a fish. At wag mong sabihin sa amin na yung tanging beses na kayo nag-kiss. Kasi
Una sa lahat, alam mo bilang isang performing artist, para ma-execute yun ng maayos, paulit-ulit kayo nag-practice. Agay. Na-breakdown. Tangina. Bin-breakdown. Steve fucking faggots. Ang ina, sobrang kadiri ito ni Shaboy. Kita mo mukha ni Arik ko na parang mukha ni Arik na parang kumain ng 5 kiamoy. Tangin na. Yan ang sound effects habang tinutumbong niya si Sir Deo. Puta, binabarena mo sa puwet yung burat. Sa anak ni paring Kevin na si Sir Deo Durant. Deo Durant? Pero di niya sa kilikili pinutok. Sa puwet niya tinamuran, pero siya lang din ang sumipsip at lumunok. Yok. Pero di ka nagpasipsip, di ka makikilala ng mga yan. Nakuha mo yung kasikatan sa pinaka-nakakadiring paraan. Parang si Mia Khalifa, takasan mo man na yung nakaraan, matatandaan lang nila sa'yo ay yung nagawa mong kalaswaan. Pero Arik, magtitiwala ka pa dyan? Kaya na delikadong empleyado, nagpakababoy na payaso para maka-shortcut sa palasyo. Kasi ang pangarap niya itong trabaho maging full-time tarantado. Sa sobrang desperado, pati sarili minaltrato. Kung ganun ka ka-desperado Punto para talaga. makaapak sa entablado, pustahan tayo garantisado for 1 million chuchupato. Kasi kung kaya mo makipaglaplapan sa harap ng maraming tao, ano kayang kababuyan magagawa mo sa likod ng pintuan na sarado? Tang inong yan. Ganda nung. Another sex fiend, molesting every child. Daig pa yung mga pedophiles sa Epstein files. Ginawa prostitusyon itong kultura na kilala bilang puta. Ito lang yung boy na asal bruha na parang si Boy Abunda. Ano? Pangalan pa lang, alam mo ng baboy na nagbabato. Kunwari nakikiwid para sabing siya'y baboy ramo. Ano? Tunay kang Ang galing lalaki yan, babu, akala mo, isa ka lang putang inahin na kinakantot ng mga barako. Kaya, Barako. di na mabubong muli kahit paanong dikit at pagtahi. Itong pinagbiyak na baboy, sa alkansya pinaglihi. Itong biik pag nasawi, tila kalungkutan yung sanhi. Dahil yung aking palakol nagdulot ng pighati. Pighati. Yun, o gusto mo yung espada ko na patas, hindi yun bias. Ipapalaman ka sa sabon kahit napanggore yung talas. Para nagbalat lang ng patatas, 10 kilo yung nabawas. At ang itsura ng bawat tabas parang Ilocos empanadas. Kaya hindi ito panghimagas, mangangamoy tanglad at pasas. Yung bunganga may mansanas pagkat lechon ang ipapamalas. Kahit pa itong baboy ay balbon, sa aking apoy ay walang takas. Ubus lahat ng buhok parang si Marlon pero Ramas. Yun. Gusto mo maging married to the game, pero desperado ka't impatient. Sana nag-propose ka na lang kay Deo kung habol mo lang ay engagement. Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang nabanat, DC. Apex. Shameless, nag-promote ng kababuyan with the same sex. It don't make sense, kaya sana ikaw na lang nabanat, DC. Okay. Okay. Another best round. Tangina. Hindi ko alam kung ano masasabi ko. Nakakapanibago guys na ganitong sak yung napapanood ko. Kasi most of his battles na na-review ko, hindi lahat most of his battle na na-review ko, may mga slip-ups, may mga stutters. 'Di ba? At nakakapanibago lang na at some point dito pa sa isa buhay, malinis niyang naitatawid yung lahat ng sinulat niya. Hindi ko alam kung ilang lines ba ang 2 minutes? 32? Tang ina, 6 minutes siya per round, do. So ilan yun? Ilang lines siya?
yun pa yung sasabihin nyo hindi handa. Diba? First round, 6 minutes siya. Second round, 6 minutes din. So, isipin nyo kung gaano karami yung sinulat niya at kung gaano karami yung kinabisado niya. Diba? Doon pa lang, sa preparation pa lang, makikita mo na dedicated si Sak ngayon. Diba? Kasi, kung hindi dedicated si Sak sa battle na to, hindi yan magsusulat ng ganito karami. Hindi tatagal ng ganito kahaba yung rounds niya. So, another chance for Sak. At sana hindi niya tayo biguin. Kasi, yung laban niya kay Husky ba? Basta second round ng isa buhay. O, tama, Husky. Diba? Second round ng isa buhay. Kasi first round niya si J. King na sino ba first round niya? Nakalimutan ko na. Basta isa buhay 2023. Sak Maestro. Sino ba kalaban ni Sak? Hindi, kasi ang kalaban ni Saito nun, si J. King. Sino kalaban ni Sak? Kalimutan ko na kung sino kalaban ni Sak. Basta ang second round niya, I think si Husky. Diba? Anyway, ayun, same approach. Sobrang effective na mga narratives talaga ni Sak. Lahat ng mga angulo niya, lahat ng mga angulo niya directly kay Shaboy talaga. Walang naging tapon doon. Walang dead air, 'di ba? Tapos kung paano niya binrake down and expose kung paano niya inexpose si Shaboy na sa 1 million daw, chuchu pa, kung sa maraming tao kaya makipaglaplapan, ano pa kaya yung magagawa mo sa saradong pintuan, 'di ba? Yung yung message, yung imagery andoon 'di ba? Kaya masasabi ko na sobrang prepared talaga ni Sak dito, at ang ganda ng mga naratibo niya. Yung technicalities niya nandoon, 'di ba? Tapos yung pagiging creative, yung props, ayun, speaking of props. Sa round 1 may nag-prop si Shaboy about dun sa motor. 'Di ba? Sabi ko nga, hindi niya na-maximize yun, hindi niya masyadong nagamit, hindi niya nagamit na maayos. Yung kay Sak, may prop siya sa round 2 at mas nagamit niya yon ng mas, kumbaga, na-maximize niya. Na-maximize ni Shaboy kung paano gamitin. Na-maximize ni Sak yung props na gamit niya. 'Di ba? Lahat. Tapos yung crowd control. Pag sinabi kong JR, sabi niyo laplapan, 'di ba? Ang creative, sobrang prepared. Lahat na ng gusto mong sabihin kay Sak dito sa battle na to, I think yun siya. Yun. 9-7 sa round 1, and I think yung round 2 I think the same, 'di ba? Mas directly nga lang yung mga punchlines ni Sak dito. Okay, so bawi, Shaboy, pakinggan natin. Game. Ano bang mali sa ginawa namin ni Deo? Ba't sa anggulong yun napili mong sumipat? Hindi mo ba alam si Coco Martin samantuman muna nakilala bago tuluyang sumikat? Ilang beses kang in-uploadan ng highlight sa Facebook. Boss, hindi rin halata, no? Sobrang limot ka na kasi ng mga tao, kaya si boss, hinahype ka masyado. Samantalang ako, wala. Kaya sana naman minsan ma-reels ako. Hindi yung puro lang si Sak, tapos yung video 11 years ago. Tanginang highlight yan, 11 years ago. Boss, ano nangyari? Dapat kumuha na lang kayo ng clip dun sa video ng laban nila ni Saki. Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Minomotivate nyo ba to para maganda sa akin? Hindi ba kayo makakutob? Gusto nyong makita yung preparadong Sak tapos magkakaroon tayo ng utang ng loob? Namiss niyang mag-imbento ng mga kwento para pangalan masimento. O baka nagbalik ka lang sa battle rap kasi wala nang pangsustento. Pero mahaba ang siyang proseso bago ako talunin nitong nerdo. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung talagang aabutin ng siyam-siyam parang yung record mo dito. Para hindi mahalatang adik, nagboxing, lakas ng trip nito ni Hansel.
Ipapaalala ko lang sa'yo, sa boxing, bawal ang 2 days break, motherfucker. Hindi mapagtatakpan ng boxing yung pagka-addict mo. Kitang-kita sa panga. Biruin mo, wala ka pa sa boxing ring, putang ina, gumaganto-ganto ka na. Nag-iisang addict sa Davao na exempted sa war on drugs, puta ang galing. Ang dahilan, dikit daw kasi sila ni Baste Duterte. Sana all bading. Di ba galit na galit ka sa mga squatting? Paano yan? Kakasali ko lang sa 3GS kagabi. Ikaw, alam mo kung ba't ka tinanggal sa pricing? Putang ina mo, DDS ka kasi. Nung nawalan siya ng haligi ng tahanan, dun sa bahay ng mga Duterte, palagi na siyang nandun. Saklap no, namatayan ka ng tunay na tatay, tapos pangalawang tatay mo karton. Yung about sa DDS na binanggit ko, hindi ko yun sinabi para lang magtunog matikas. May nag-request lang na banggitin ko yun dito, kaya APOC, pakisend na lang sa GCash. Kasi sa totoo lang, DDS din naman ako. Ayaw ko naman na magpanggap. Kasi yung pagka-DDS ko, kakaiba. Desperadong dudurugin kasak. Di ba pangalan ng isang anak mo ay Mandy? Na yung muka, kapareho mo ng hugis? Pinangalanan daw niya yung Mandy kasi pinanganak daw ng Lunes. Bisaya ka, tangina ka. Anong tawag mo doon? Wordplay? Tanginang hidden meaning yan. Ano? Para unique o para masabing matindi? Di ko tuloy maiwasan mag-isip kung si 3D pinanganak ba ng Thursday. At yung anak mo na si Miko, di ba palayaw niya ay Koy? Sa tuwing kumakain siya ng Toblerone, hinihingi mo pa yung foil. Champion na daw siya sa tunay na buhay tournament. Tangina, balagbag. Kaso nga lang, Boss Arik, meron ba nun? Alam ko langit lupa lang nadagdag. Di raw siya marunong magreklamo kahit barado yung lababo, siya hugas plato pati baso. Tanga, kailangan mong gawin yung sak kasi wala ka namang trabaho. Kasi siya ay dakilang palamunin ng asawa niya na hostess. Na sa tuwing makakakita ng apam, bumubuka na parang dadaan si Moises. Di ba? Kaya ka nga nandito kasi nag-PM ka kay boss, humihingi ka ng pagkakakitaan. Pasalamat ka, kumpleto pa yung flip-top stop kung nagkataon, wala ka ngayong laban. Isipin nyo, dating MC na magaling na pwedeng i-consider na top tier. Ngayon nag-a-apply na lang sa flip-top bilang tagasalin ng flip-top beer. Bago ka ulit bumanat dyan, ipapaalala ko lang na nasa battle tayo. Ipakita mo yung sak na preparado, hindi yung kadramahan ni Ansel Cabo. Agay, matamlay si Shaboy. Wala, ineffective si Shaboy dito. Sa tingin ko, nauga talaga si Shaboy dito. Nagulat si Shaboy na siguro isa, I don't know, si Shaboy lang makakasagot, pero I think ganun din yung naging siguro at some point mga 30-70 siguro. 30% in-expect ni Shaboy ay na prepared si Sak, or pero mas mataas yung expectation ni Shaboy na magchuchoke or magkakalat si Sak dito. Kita nyo yung performance ni Sak ay ni Shaboy dito. Sa tingin ko nagulat talaga siya na tangina, prepared yung Sak maestro ah. Parang ganun eh. Sa body language niya guys, maano naman eh. Mapapansin mo na hindi naman siya totally nagko-concede na sa performance niya, pero alam mo na naapektuhan siya. At tapos mafe-feel natin na lahat ng mga lines na binibitawan niya wala nang effective, 'di ba? I mean, hindi na epektibo, 'di ba? Wala na, parang na lang, dumadaplis na lang, minsan hindi pa nga tumatama. So ganun na yung nagiging lines ni Shaboy. At ang momentum kasi nakisak eh. Kumbaga inaantay na lang ng crowd na si Sak na, kay Sak na tayo. 'Di ba? Parang ganun na yung yung aura ng crowd eh. Halos parang di na nga pinapakinggan si Shaboy, parang ganun. So ayun, tangina 1 and 2 Sak maestro na yon. Siguro for formality na lang, round 3 pakinggan natin, pero I think rounds 1 and 2 kitang-kita naman na nakuha ni Shaboy yun. So ayun, 9-7, 9-7. Ay, sorry. Rounds 1 and 2 nakuha ni Sak maestro yun. So ayun, 1 and 2 Sak 18-14, up by 4 points. Round 3.
kadramahan ni Hansel Cabo. Tignan niyo namang mabuti. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weirdo ang mga puta. Ganun mo ba ka-idol si Looney? Puta, magsosombrero kahit saan. Parang si Looney magsosombrero kahit nag-a-attend lang ng kasal. Parang si Looney, puta, nagdudurag kahit na-admit sa ospital. Kita niyo yun, nakagasmas, nakadurag. Sa sobrang idol si Looney nitong hangal, siya rin ay nasangkot sa isang krimen pagkat sa pera nagdamot. Kaya aminin mo man o hindi, boy, alam ko ang sagot. Katulad ni Looney, nagbenta ka ng pinagbabawal na panot. Oo, kaya lagi may sombrero na suot. Ayaw niyang tanggalin pagkat takot. Kasi mukha pa daw 18 yung kanyang buhok. O mukha pang 18 days old na balot. At maliban sa alot, sabi niya, siya daw ay natiling makitid. Tipsy, gusto mo bang subukan itong bagong undefeated? Teka lang, makitid? Makitid ka na yan? Makitid ka saan? Baka sa utak lang, pero ang lawak ng katawan. Kahit saan mo man tignan, saan mo mang pormahan ni daan, ang hubad na katotohanan na hindi mo matatakpan. Kasi panay minumukbang ay pansit kanton lang, kaya hugis ng iyong tiyan mala Mr. Long Bomb. Oh, Coca-Cola body, what a sexy thing. Yung katawan mo ay hugis Coke na nilagay sa cellophane. Kaya what a shame. Puta na, what a shame. Fat slab na naha-high blood ka. Si bilbil mo pa lang si leeg, puta. Dad bod na. O dad bod na. Another fat guy loser. Yung diet niya, tig-3 ulam, tapos half rice. Cooker, sabi niya. At wala na abuser. Real talk ha, nagpalibre ng breakfast kay Ma'am Ninya Sandejas. Sobrang chibog ng puta pets. In order niya sa tapsihan, bitlog ni Kuya Kebs. Gusto mo na extra na sinangag? Slaplapin kanyang bayag para i-recycle yung libag at literal na tagapagpag. Yan, kaka-worship mo kay Bangag. Parang kaedad na sa Imelda Marcos. 31 years old pa lang pero nagmukhang 50 anyos. Habang ako, LeBron James. Real talk, kahit 40 years old. Patong Rockets versus Lakers, kaya kong mag 3-0. Your style yun ha. Kaya kong mag 3-0. Kasi habang tumatanda, palala ng palala. Isip lang yung pabata, pero yung katawan pataba. Kaya nagmukhang higante na palaka. Oh, yan talaga ang napapala. Kakalaplap mo yan ng junk food sa pinirito na bakla. Kaya, kala mo nakakatuwa, yung maging probinsyano. Tangina, hindi biro aking sumpa, hindi ito madali, ito'y komplikado. Kaya nga ako'y obligado na magpaka-ordinaryo kasi real talk boy, papunta ka pa lang, pogi na ako. Diba? Walang sinabi panis bro. Pogi na ako. Akala ko ba kay desperado? Akala ko ba kay desperado? Gagawin mo ang lahat para makapagtangahal. Ginawa mo nga makipaglaplapan, binenta mo yung dangal. So, handa kang mamatay para sa mga taong iyong minamahal. Kung talagang mahal mo sila, gagawin mo ang lahat para mabuhay na matagal. Because it's easy to say you'll die for your loved ones. Ang mahirap ay yung gawin mo lahat to live longer for them. Kaya mo ba mag-exercise para sa kanila? Kaya mo ba sumunod sa healthy diet para sa iyong mag-ina? Kaya mo mabanat ng buto hanggang sa huling mong hininga? O ang babuhin na yung sarili, yan lang gagawin mo sa iba. Kasi panay-reklamo lang itong tangina. Buhay niya daw namimiligro. Yung gasolina, 10 piso na daw tinataas niya kada litro. Pero laging may pang-budget pag sa alak at sigarilyo. Libre lang mag-ehersisyo, puta, inuuna mo pa yung bisyo. TikTok, nila sa kanya, applicable to sa lahat. Inuuna mo pa yung bisyo, gago din nabibili ng pera ang tunay na sakripisyo. Ultimate form of self-respect ang maging disiplinado. Pero tila di ka natuto sa mga kapatid nating yumao. Kasi pagiging abusado sa katkuhan na ginagawa mo ay isang malaking insulto sa nangyari kay Romano. Ano? Kailan ka magbabago? Kapag namatay na yung mga may sakit kagaya ni Lunit Dodong Saipa?
Kasi you Gago. can have 1,000 problems in this life, son. Until you have a health problem, then you'll only have one. See, ako, despite all the shit that I've done, nakatiling malusog at matatag. Kung ano yung kulang sa kultura, pinupunan ko sa paglapag. Kaya nga, health is wealth. Yung mensaheng pinapahayag kasi kung anong kailangan sa future, yun ang lagi kong ambag. At yung mga nina-agets, yun ang papalag. Ano? Di yan papalag. Yung di na-agets, yun ang papalag. Sasabihin madrama at nayayabangan. Magkaiba yung nagdadrama sa nagsasabi lang ng katotohanan. Sobrang advanced na mga linyahan, nagiging pangkalahatan. Sa'yo ko lang nirerekta, pero ang dami ditong tinamaan. Kaya nga binahagi Tangina ko mo, ang Sak. naranasan. Di man ako mahusay na makata. Pero di ba, bumalik yung pagkabata. Na may makulay kabanata. Pinapatay ka na aking mga talata para kay mamuhay mapayapa. Isabuhay mo lang pinaikse, pero yung tunay pinapahaba. Di ba? Yung mga di naniniwala, napahanga. Tulad ng pagdidis nila sa pagtataglish ko noon. Pero kita nyo naman, lahat sila puta nagtataglish na ngayon. Kailangan pa ng mahabang panahon bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. Tangina. At magiging Ahead of my panahon time. bago mag-gets ng bagong generation. I'm so ahead of my time, nagiging late na yung appreciation. Sak. At magiging delayed din yung reaction. Magiging delayed yung reaction. Itatry i-resched. Di niya ma-internalize every line that's been said. Gagawin niya i-deny that I'm light years ahead, so this message will arrive by the time that he's dead. Dahil pinaghandaan ko na sa aking karanasan, ang lahat ng mangyayari ay aking nakaraan. Kita ko sa hinaharap, patay na yung nasa harapan. Magmula nung ang shabu ay aking malampasan. Ba, sa sobra kong advanced, kinailangan ko pang iatras yung orasan. At ang dating sak ay balikan para at least mapantayan. Puta, sa sobra kong advance, dumaan pa ako sa kawalan. Pero sa hulihan, ikaw yung napag-iwanan. Kaya, kailangan mong matandaan, short lang ang life that we've been gifted. Pero forever niyong maaalala ang mga nagawa ko when I existed. Tunay immortal, mananatiling undisputed. Kaya patay ko yung oras whose only time is undefeated. Ngayon, marami nang nanalo sa sakmaestrong preparado, pero walang makakatalo sa preparado Hansel Cabo. Unang naglalaho yung mali sa pagkatao, sa gitna ang pagsisisi at sa uli ang pagbabago. 7 minutes, no? Tang-inan sakyan. Wala na. Ano na lang to? For formality na lang yung round 3, guys. Alam na natin kung sino panalo dito. Rounds 1 and 2 na dominate na talaga ni Sake. Kumbaga yung round 3 ano na lang, for formality na lang talaga. And sa tingin ko, yung Shaboy din, wala eh. Naging ineffective sa battle na to. Wala. Naugasi si Shaboy dito. Kaya yung mga sulat niya kahit okay, nagmumukhang mahina. Ganon kalakas yung Sak. So yun lang. Tara, Shaboy tayo. Game. Sino yung sumigaw ng body bag? Patay ka. Tangina mo, nagpa-picture ka sa akin kanina. Bago ka. Burahin mo yun, ha? Baka burahin kita dyan sa pwesto mo. Body bag si Looney, ah. Okay, eto na yung rebat. Eto, seryoso na, ah. Sak, usap nga tayo. Panalo ba talaga si G-Clown dun sa laban nila ni Looney? Kung sa bagay, yung mga judge dun, no? Ang bobobo! Alam ko si G-Clown din yung binoto ko dun. Nireview ko yun, yung battle na yun, diba? Lahat ng isa buhay na review na natin. And sa pagkakatanda ko, I think si G-Clown din yung binoto ko. Balikan nyo, guys, tapos comment nyo na lang dito. Wala. Sa pagkakalam ko talaga si G-Clown yung binoto ko dun. Yeah. Ayun, okay. Game.
Pero di ba dun sa laban na yon kay Looney, isa ka rin sa mga bumoto? Ganto pa nga yung eksaktong pagkakasabi mo. Binoto ko si Looney kasi same reason, dahil sa angulo siguro. Pero kasi yung mga punchline ni G-Clown sobrang lakas din talaga eh. Pero si Looney flawless as usual. Pero G-Clown, you're the man. Kinabisado. Bumili na kami sa iyo eh. Doon sa battle, ang ganda ng yung pagkaka-analyze. Tapos yung pagiging tanga at bobo mo after ilang years, tsaka mo lang na-realize. Anong akala mo, yung opinion mo, papaboran ng mga yan? Ano ka, sineswerte? Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng binoto, ang isasagot, kay Duterte. Sabi ng ave. Pag tinanong mo nga sila kung saan sila nagkamali ng sagot, ang isasagot kay Duterte. Ang tunay na dahilan kung ba't naging bitter siya dun sa tao ay palihim kong nahuli. Tinanong niya kasi si Miko ng who's your favorite MC. Ang isinagot, si Looney. Kaya yung sama ng loob niya sa mga anak niya, puta hindi na niya kinaya. Kasi yung anak niyang si Mandy, ang idol si Sixth Threat, na si Looney rin ang ginagaya. Lalaban ka pa talaga kay Looney? Lalaban ka pa talaga kay Looney? O suntukan na lang kayo ngayon ano? O tayo na lang, putang ina mo ano? Wah! Gago. Pero di ba sabi mo na capital S ang tatapos dun sa Looney pero Ramas? Well, tama ka naman doon, pero bago ko gawin yon, sa'yo ko muna ipaparanas. Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Tama? Libog na libog ka kay Looney. Sa battle, kino-call out mo palagi sa round 3. Yung inaasam-asam mong makalaban, ang bansag sa akin, Shaboy the Almighty. Alam naman namin na sa battle rap, si Looney ang yung dearest target. Pero pag tinalo mo yun, wala lang. Pag tinalo mo ako dito, ito yung biggest upset. Kaya yung Kaya yung pangarap mo na match-up sak, mukhang malabo nang mangyari. Bukod sa hindi ka trip nung hari ng tugma, hindi ka rin naman tugma sa hari. May luga ka pa puto. Kala mo talaga makakasabay pa siya kay Looney, sa battle siya nang titrip na lang. Baka pag in-invite ka nun sa break it down, mag-choke ka pa, tapos sabihin mo 2 days prep ka lang. Hindi ka na nga pinapansin eh, panay pa rin ang pasaring mo, masyado kang abusado. Tsaka paano gaganahan sa'yo yung tao sa battle palagi kang hindi preparado? Bumabattle na lang kasi para sa pera. Wala na paki sa kanyang script at linya. Ang makabagong kasagutan sa tanong na sino mo kang pera, hindi na schizophrenia. Kasi nung laban niya kay Lip Cram, meron ako dong anggulo na nasilip. Perfect na daw sana yung mga round niya kung si Boss Arik malapibos mag-TF. Alam kong na-open ka dun, Boss Arik, kaya nakapagtataka kung ba't pa to nandito. Basta ako, hindi ko kailangan ng malapibos mo na TF. Ang gusto ko, gayahin mo kanyang intro. Kitang-kita dun sa mga battle mo sa PSP. Oh, baka magkaila ka pa. Nasilaw ka sa mga perang iniskam ni Pibus, kaya Ginoo, nagpakilala ka. Alam ni Boss na ipandodroga mo lang yung TF mo dito. Pero sa kanya, walang kaso. Sa kagustuhan niyang makakuha ka ng panalo ka sa, binigyan ka ng walang talo. Kaso malas musak dahil ang kapalaran. Panalo ka sa, I think ayun yung album ni Mot. Tapos yun, binigyan ng walang talo, which is si Mot walang talo, tas siya. Yun lang. Yun yung mga references na ginagamit ni Shaboy dito. Ay, hindi na muli pa sa iyong aayon. At anong poison agad sa final? Sa bracket na to, ako ang tunay na lalason. Wala akong pake kung sa tournament, preparado ka lagi sa unang laban. Wala nang history repeat itself, hindi ka na ngayon tatagos sa round 1. Pero ano nga bang dahilan? Bakit ayaw mag-start nitong wasak mong Kawasaki? Nung sinuri kong mabuti, may amoy na di mawari. Puta, kaya naman pala, kasi may patay na kalapati! Gago. Meron? Meron nga, gago. Wala akong pake kung sino ka man sa battle rap, hindi kita sasantuhin. Matapos kitang patayin dito, itong kalapate, kasama mo na sa tarpaulin. Pero kung sa tingin nyo, yung pagiging undefeated ko, dito na magtatapos. Salamat, Arik, ang buti mo na, boss.
Sira ulo talaga tong mga to. Salamat Lip Top, mi ultimo adios. Sa buhay 2026! May kalapati, gago. Anyway, guys, it's all 3 rounds Sak Maestro. No need to no need to explain further. I think sa performance itself tells how strong Sak Maestro was, 'di ba? Solid. Kay Shaboy, siguro na-overwhelm siya. Nagulat siya na ganun yung Sak Maestro na lumaban sa kanya. Siguro in-expect niya na prepare si Sak, but hindi sa buong battle, parang ganun. Kahit naman, lahat naman 'di ba? Lahat naman tayo nagulat na ganun yung naging performance ni Sak eh. So hindi ko rin talaga masisisi si Shaboy na na ganun yung naging outcome ng sulat niya. Parang nawalan talaga ng effectivity, 'di ba? So yun, shout out, pero I think Sak Maestro yun. 27 to 21 in favor of Sak Maestro. All 3 rounds Sak. Sak Maestro vs. Shaboy! Mag-iayos pang beses para sa ano lang pareho! Grabe yung mga rounds ni Sak, 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, 6 minutes, 16 seconds, 6 minutes and 59. 'Di ba? Diyan pa lang malalaman mo na diyan pa lang malalaman mo na sobrang prepared niya. At yung mga na yan, yung mga oras na yan, yung mga minuto na yan, walang choke diyan. Lahat tuloy-tuloy yan, lahat nag-spit siya. So sobrang prepared ni Sak sa battle na to. Aboto ng urado, 5-0! 5-0. Advancing sa tournament! Mag-iay tayo lahat para kay Sak Maestro! One battle at a time. Magingay tayo lahat para kay Shaboy, napakalupit nun. Tangina. Boy, sobrang sarap sa pakiramdam na yung Sak Maestrong preparado yung lumabas dito sa gabi na to. Thank you. Bawi ako siya. Ayun, shoutout muna ako sa Municipality of Siniliti, Bayas, Morales, PH at syempre maraming salamat sa inyo. Boss D Ramen, what's up? Binoto ko all 3 rounds Sak Maestro. Pahit na ni Shernan, no? Anong kayang grabe yung diet niya? Pahit na niya. Welcome back, Sak. Maraming salamat sa pagbabalik mo. Round 1, sobrang daming haymaker. Round 2, ganun pa rin. Yung props ni Shaboy na motor, hindi ganun masyadong nagamit. Mas nagamit pa yung props ni Sak Maestro na picture. Sobrang ganda nun. Lalo yung round 3 dahil pares kami ng ginagawa ngayon ni Sak pagdating sa kanusugan. Sobrang nakarelate ako at hindi lang siya para kay Shaboy. Piling ko tumama din siya kay Shaboy dahil nga rin sa pangangatawan niya. At tingin ko lahat tayo kailangan yon. Napakaganda ng round 3. Ang ina-expect ko sa round 3, magdadrama siya para sa sarili, pero yung drama na binigay niya ay para sa lahat. Pangkalahatan, sa lahat. Kanusugan, napakaganda nun. At sobrang solid nung 3-0 ng Lakers. Kanina lang yun kasi alam naman natin, may mga past battle si Sak na nagcho-choke siya, tapos ngayon nagsisingit siya ng latest na nangyari. So kanina lang nangyari yung 3-0 ng Lakers, pero naisingit niya ng mas malinis. All 3 rounds, Sak Maestro. Yeah, all 3 rounds. Aski, binoto nga pala all 3 rounds si Sak Maestro. Ayun, sobrang well-rounded. Medyo naging mahaba lang. Pero yun nga, mas nakita natin na mas preparado, mas maraming suntok. Yung unang banat niya, mas naging parang blocking para doon sa ibang mga banat ni Shaboy, kaya hindi na naging pasok yung ilang mga sinabi ni Shaboy kasi naharang na agad ng round 1 tama yun. Ni Sak Maestro. So yung naging round shield. 2, ganun din, mas marami ding mga punches. Although pares naman silang preparado, kaya lang magkaiba talaga ng level. So 3, Sak pa rin. Kaya all 3 rounds. All 3 rounds. Ayun, sobrang solid ng pagbabalik ni Sak Maestro. Maraming mga moral lesson na hindi lang pang sa kalaban, para sa lahat talaga. Kaya yun, congrats.
Ice, binoto ko Sak Maestro. Una sa lahat, hindi man ako nag-agree dun sa mga political pero sa tayo, dun tayo sa battle muna. And so breakdown ko siya as usual, yung punches, yung angles, yung delivery, tapos mula round 2 kasama yung rebut. So round 1, kapag tinotal mo yon, Sak Maestro. Round 2, Sak Maestro. Round 3, Shaboy. Oh, Shaboy Simula round. muna tayo sa round 3. Sobrang lakas ng pinakita ni Shaboy sa round 3. Pero, para sa akin, kulang yun. Kasi sobrang lakas overall ng pinakita ni Sak round 1 and 2. Pero yun, si Sak kasi maliban sa haymaker, puro haymaker, na breakdown niya talaga si Shaboy, yung style niya and all. Pero yun, malaking props kay Shaboy, solid yung presence niya, yung jokes, pero pansin ko, nadaan talaga ni Sak sa veteran moves at saka sa talaga, lyrical skill. Yes, lyrical skill. Pinakita pa rin ni Sak na isa pa rin siya sa pinakamalupit kaya Sak. Yo, Ilaya, binoto ko si Sak Maestro, making na lang. Para sa akin, nakuha ni Sak Maestro yung rounds 1 and 2. Kay Shaboy yung round 3. So, congrats kay Sak Maestro. Pero, undefeated pa rin si Shaboy para sa puso ko. Yeah. Tangina. Ano yun? Anyway, yun lang guys. All 3 rounds, Sak Maestro to para sa akin. Props kay Shaboy. Yun nga, pares kami ni share na ng naging opinion sa props nila na hindi nga na-maximize ni Shaboy yung props na ginamit niya. Unlike si Sak, sobrang na-maximize niya yung picture na yun. So yun lang. Hindi ko na rin patatagalin to kasi I think nasabi ko naman na lahat at na lahat ng opinion ko, lahat ng mga gusto kong sabihin, nasabi ko na during the battle. And nakita rin naman natin yung mga judges na bumoto kay Sak is hindi na rin naging ganun kahaba yung explanation nila kasi kitang-kita naman na na-dominate talaga ni Sak Maestro yung battle na to. So yun lang guys. So we're done sa 3 battles sa isa buhay. Iipon tayo muna ulit ng another 3 bago tayo mag-review or bago natin reviewin ulit yung isa buhay tournament. Ngayon, balik tayo ng Motus kasi uploaded na yung huling elimination na battle, yung kay Rick Hinaro tsaka C9. Tapos isusunod na rin natin yung quarters, Pamoso versus Calix, Siege tsaka Casper. Yun, isusunod na natin yan. So bali, tatakbo tayo ng 3 gabi sa Motus. Then after that, umpisahan na natin yung FRBL first round. Kasi kompleto na So sa mga request videos guys, babalik tayo siguro June kasi mag-end na mag-end na ng May. Siguro June tayo balik sa mga request videos pag natapos na natin yung first round ng FRBL. So malay natin after ng first round ng isa buhay, first round ng FRBL, 3 na ulit yung battles sa isa buhay na bagong upload. Babalik tayo doon, diba? Yun lang naman. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.